Kahit may panibagong big-time rollback sa presyo ng diesel na ipatutupad bukas, humihirit ng 10 pisong taas pasahe ang grupong Piston. At kung maaprubahan, magiging 23 piso ang kasalukuyang 13 pisong minimum na pasahe sa jeep. Saksi, si Maki Pulido. Halos 25 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, mahigit 3 pesos sa gasolina at 2 pesos sa kada litro ng kerosene. Bukas, ipatutupad ang ikalawang sunod na rollback ng mga oil company mula nang magdeklara ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika. Dahil dyan, maglalaro ang presyo ng diesel sa mahigit 80 pesos hanggang mahigit 111 pesos kada litro. Pero sabi ng mga jeepney driver, malayo pa ito sa dating presyo ng diesel na nasa 50 pesos kada litro. Ang pamasahe natin ngayon nasa dapat ang tamang ng price ng diesel dito nasa 55 to 60. Naawa na lang ako sa mga kapwa ko, maliban sa sarili. Kaya tuloy ang 10 peso permanent fare hike na petisyon ng grupong Piston sa LTFRB. Kung sakali, tataas sa 23 pesos ang minimum na pasahe sa traditional jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ang layunin ay hindi pa para doon sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga driver. Hinihingi namin ang pahayag ng LTFRB. Sa akin naman po, kahit papano, nagdadagdag din naman kami ng pamasahe sa, kumbaga hindi na kami naghihingi ng sukle, kumbaga 13 yung singil, ang binibigyan na lang namin 15, pero minsan talaga, kulang-kulang din talaga kami, gipit din talaga. May kabigatan pero natural lang talaga. Natural lang na magtaas sila. Nakakaawa din yung mga driver na buwabiyahe. At least may masasakyan. Ayon sa Department of Energy, kinokontrol na ng gobyerno ang presyohan ng petrolyo. Gamit ang police power ng gobyerno batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency, pinasusunod ang mga oil company sa itatakdang presyo ng rollback o kaya price increase adjustment kada linggo. Ang mga oil company na hindi susunod, maaaring isyuhan ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanilang permits o kaya humarap sa kasong kriminal. This is not an arbitrary calculation. We still follow the calculations that we have been using. We consider the 5 days. We consider the exchange rate of the peso to the dollar. We consider the premium that is paid, the insurance, kung magkano yung insurance, magkano yung transportation. If you don't comply, the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. It's more of a criminal penalty. Tuloy rin ang paanyaya ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan na lumahok sa service contracting program. Pero sa mahigit 40,000 bus at jeepney na target may sama sa programa, nasa 20,000 pa lang ang nagpalista. Yung mga nagbiyahe noong Wednesday, dapat ipipay out na namin ng Friday. Kaso 4-day work week sa LTFRB, so today natin ilalabas yung kanilang, just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. More or less, ilan ang papasok dyan, no? Ang report sa akin, over the weekend, itong weekend na to, baka makompleto na yan eh. Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programa. Marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.